Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Murtis. At Beth Flores po. O ngayong, sabi nga natin, Thursday. Monday, Thursday ang tawag natin dito, di ba? Or Holy Thursday. But salamat sa Panginoon sa kanyang buhay at kalakasan sa atin. Salamat sa patuloy na pag-inyo as we remember and as we recall today. So, mga kaagapay, dahil Thursday ngayon, alam natin na may awitin tayo, di ba? Kahit na Holy Week ngayon, may awitin pa rin tayo, di ba po mga kaagapay? So, ready na po ba kayo, mga kaagapay? Ngayong Thriving Thursday mo talaga, no? Thriving talaga yung Thursday, ano? Okay? Mga kaagapay, ready? Sing! Let's thrive, let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Gandang boses, daddy ko. Ayan, talaga yan. Wala ka ng sipon na Wala niya. Ayan. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. On a Thriving Thursday. Totoo yan. Naisip ko rin ng Panginoon, how Jesus thrived for our salvation. Grabe, no? Parang wala tayo. Sabi nga, wala sa kahihingan ng ginawa ng Panginoon para sa atin. So anyway, sabi nga ganon, kayo po ay nakikinig sa programa Kapay on a Holy Thursday or Monday Thursday as others would say. Ngayon po, at kung kayo po ay bago na napadaan ngayon, kayo po ay nakikinig sa programa Gabay dito sa 702 GCS. At kung kayo narito po sa Luzon, nakukuha niyo po ating program mula po sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po yan sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakikinig din po ng programang ito gamit po ang transistor radio o yung PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang pulo, pag magandang internet connection, definitely maganda rin po ang reception. That goes as well to our mga kaagapay sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin sa Facebook live stream. At kapag nandiyan kayo sa Australia and New Zealand, sa advance kayo sa amin, so nasa gitna na ng umaga yung inyong pakikinig sa atin. Pero if you go towards the side naman ng Asia, at saka yung mga yan, papuntang Middle East, papuntang Europe, gabi pa yan sa kanila. But anyway, anuman po, marami po salamat sa inyong patuloy na pagtuon sa ating mga programa. Dito po yan sa 702 DCS. So, huwag po na po yung bibitaw. Dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po yung urgent para po tayo ay mag-thrive sa ating pagsunod sa Panginoon. At ang reminder na rin mag-take note, count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done in preparation for our Resurrection Sunday services. So, alam niyo, the Lord is continually doing marvelous things ng bawat isa sa atin. So, wag niyo din po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan.
Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin a Christ-centered Holy Week tradition for families. Hindi ko na ginamit yung Easter. Holy Week tradition. Dahil nga po, Holy Week ngayon, ang theme na natin at nasa month na tayo ng April o legit na tayo dun sa theme, Rise in Resurrection, panibagong simula sa Panginoon. Ay, ang ganda. Ano po? Puno ng tradisyon po ang linggong ito. Subalit, alam ko natuwa din kayo noong nakita natin sa article na ito. Bakit natin gawin na isang family tradition at maging meaningful yung celebration ng Holy Week. So, nung Lunes, natuwa tayo dahil ang article nga pinag-usapan natin, isinulat ng isang mother na nagnais maging meaningful sa kanyang mga anak ang Holy Week. Kaya naman nag-develop siya ng mga programs, activities. In fact, mga simple lang to discussion questions para lalong ma-appreciate ng kanyang mga anak ang kaganapan ng linggong ito. So, napag-usapan din natin yung patungkol sa Palm Sunday, na kung saan ay sinalubong ang pagpasok na Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa asno at yung mga tao na may dala silang palm leaves at sumisigaw ng Hosanna. Isang kaganapan na inihula ng mga propeta sa Old Testament. Napag-usapan din natin yung Mad Monday, di ba? Nagalit si Jesus sa mga money changers at mga nagtitinda sa templo. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na pwede nating tingnan ng iba't ibang parable na itinuno ng Panginoong Jesus sa temple at sa Olivet Discourse. At sabi ganun, maganda itong gawin bilang isang role play ng mga bata o i-drawing yung kanilang natutunan. Nakita rin natin ang nagagawa ng pagmamahal sa pera, 'di ba, kay Judas ng Spy Wednesday, hindi niya nakita na mas mahalaga si Jesus kaysa doon sa 30 pieces of silver. At kahapon naman, napag-usapan natin yung patungkol sa Passover at ang connection to sa kamatayan ng Panginoong Jesus na nangyari nung Good Friday. Kaya nga hindi natin binabaliwala ang mga pangyayari ito sa Holy Week dahil nakita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So ngayon naman, yung ginamit niya, Spirit World Saturday. Tinawag niya itong Spirit World Saturday dahil ito ang araw na nagturo si Jesus sa Spirit World ayon sa 1 Peter 3:18 at yung mga sumusunod na verses. Pero hindi na po ako magfo-focus doon kasi ang pinaka-exciting para sa akin, yung Resurrection Sunday. Yay! Ito po yung araw na nabuhay magmuli ang Panginoong Jesus. Ayon sa Matthew 28, Mark 16, Luke 24, John 20, di ba? So anong pwedeng activity? Magandang panoorin sa Superbook yung mga episodes ng Resurrection para sa mga bata. I believe ang Angel Studios meron din mga ganito. O para naman po sa ating mga adult, ito ang ire-recommend ko sa inyo. Movie na Reason, which is akmang movie sa panahong ito. Totoo yan. Naging pagpapala po yan sa akin. So ano yung discussion questions na sinuggest ng author? Sabi niya, ano ang kahalagahan ng resurrection ng Panginoon para sa iyo at sa akin? Bakit tayo nagpapasalamat sa resurrection? O, di ba? Ang ganda-ganda. Ang pinakamainam po ay dumalo sa resurrection service ng inyong simbahan this coming Sunday. Sa amin po sa MCF, ang service po namin ay 5 o'clock in the morning. Ito po yung palagiang ginagawa ng church sa pag-celebrate ng Resurrection Sunday. At pagkatapos po nito, may baptism para po sa mga susunod sa tubig na baptismo sa mga bagong members, at meron na rin tong Family Day. At ito po yung araw ng celebration. So, bakit mahalaga ang resurrection? Magandang yan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay tanda na tinanggap ng Diyos ito bilang kabayaran ng kasalanan.
tinanggap ang sacrifice na ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo. Ang kanyang pagkabuhay na muli ang ating resibo. Gusto ko yung term na yan, resibo na bayad na ang ating mga kasalanan. Kaya nga po mga kaagapay, ang resurrection ng Panginoong Hesus ay patunay na maaari tayong magkaroon ng bagong pagsisimula sa buhay sa Kanya. Ano man ang ating mga pinagdaanan, ano man ang uri ng ating buhay, gaano man karumi ang ating mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay tanda at patunay na maaari tayong magbago at baguhin kung tayo ay mananampalataya sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. At simula ngayon ay susunod sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay sa gabay ng banal na Espiritu. Can you imagine? The triune God is at work in our lives. Di ba? Ganon ang paggawa ng Diyos. So, ang tanong natin mga kaagapay, kamusta na tayo ngayon? Si Jesus na nga ba ang nag-aari sa ating buhay? Siya na nga ba ang tunay na Panginoon ng ating buhay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Ang dakila at banal na kabanata ng Isayas 53. Nagbabadya ng tanging isang katotohanang tumutukoy sa Panginoong Hesus na nagsabi, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang sino mang taong makararating sa langit kundi sa pamamagitan ko. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng rest, kapahingahan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang dakilang tanong, sinong maniniwala sa balita namin? At kanino pinakikita ang power ni Lord? Ano ang dakilang kaganapan sa mundong ibabaw at sa langit man? Naririto po. Lumaki ang servant niya na close sa kanya, gaya ng isang bagong halaman, gaya ng isang ugat na tumubo sa tuyong lupa. At ano po ito? Walang itsura o dating na kapansin-pansin, walang ganda para magustuhan natin. Ano ang ginawa ng lahat? Nilait at nireject siya ng mga tao, dumanas ng sakit at namatay sa hirap. Ayaw siyang tingnan ng mga tao, nilait siya at binaliwala. Talagang pinasaan niya ang mga pagdurusa at mga kalungkutan natin. At ano ang akala natin? Akala natin pinarusahan at sinumpas siya ng Diyos. Ngunit ang totoo, pero nasugatan siya dahil sa ating atraso. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Dahil doon, ano ang resulta? Gumanda ang kalagayan natin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Dahil sa paghihirap niya, dahil sa latay niya, gumaling tayo. Grabe po talaga siya. Ano po naman noon? Lahat tayo parang naligaw na tupa, nagkanya-kanya ng landas, binigay sa kanya ni Lord ang parusa para sa ating lahat. Wow, 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 amen, amen. Ano pa ang ginawa nila sa kanya? Inapi at pinahirapan siya, pero hindi siya nagreklamo. Para siya tupang kakatayin, parang tupang hindi umaangal, kahit ginugupitan, hindi umiimik, kahit konti. Ano pa ang kanyang naranasan? Dahil sa pang-aapi at di patas na pag-judge, hinuli siya, pero walang pakialam kung mawala man siya sa mundo. Patayin dahil sa kasalanan ng bayan ko, binigyan siya ng libingan para sa masasama, ngunit nilibing kasama ng mayaman. Ano po siya sa totoo lang, kahit na siya walang ginawang kasalanan, karahasan at sinabing kasinungalingan. Ano ang talaga kong niluloob? Pero nagustuhan ni Lord na mabugbog siya.
bigyan siya ng pasakit dahil inialay ng servant ang sarili niya bilang offering sa kasalanan. Makikita siya ng lahi niya at mabubuhay siya ng matagal. Mangyayari ang plano ni Lord dahil sa kanya. Ano pa? Makikita niya ang bunga ng pagdurusa niya at matutuwa ang kalooban niya. Dahil sa pinagdaanan ng servant kong matuwid, marami ang magiging matuwid. Papasanin niya ang kasalanan nila. May awarding ceremony ang magaganap sa langit, kaya bibigyan ko siya ng parte kasama ng marami. Tatanggap siya ng award kasama ng malalakas dahil kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sariling buhay at ibinilang siyang kasama ng makasalanan. Pinasaan niya ang kasalanan ng marami at pinag-pray niyang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ama, patawarin po ninyo ang kanilang mga kasalanan, hindi lang nalalaman ng kanilang ginagawa. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak? Opo, Ama. Totoo yan. Ganda-ganda nung Isaiah 53. Yes. Yun po ang magandang gawin natin sa sa tawag dito, bukas. Kasi Thursday ngayon, bukas, Friday, maganda yan. Halimbawa, if you have lunch together with the family or dinner together with the family, you could just read through Isaiah 53. At napakaganda po nun para po na makita natin yung, ano ba yung katotohanan? This was the prophecy of anong nangyari sa buhay ng Panginoon. Yun ang nakakatuwa, Dad. Sa buhay ng Panginoon, Yeah. hinula na, no? Oo, hindi pa Kaya, nangyayari, inula na. kaya nga yung minsan sa question na, ang Panginoong Jesus pa talaga ang Mesiyas? Saan ka naman nakakita na na-fulfill lahat ng sinabi, di ba? So patunay Na-fulfill yon siya kayo. sa kanya, na-fulfilled sa kanya. So, saan pa, 'di ba? Ang term ko nga, saan pa tayo? Saan pa tayo? Tama talaga si Apostle Peter nung sinabi niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay, Panginoon. 'Di ba? Amen, At yun yung amen. katotohanan na nararanasan natin as we continue to follow the Lord. Siyempre po mga kaagapay, andyan ang fake news, guguluhin ng dyablo. Di ba sabi nga, para siyang roaring lion, di ba? Roaming lion, seeking whom he may devour. Paikot-ikot yan sa buhay natin. Pagulo-gulo yan, pasundot-sundot sa mga espiritong gala. Ang term ko, doon sa ating buhay. At totoo yan mga kaagapay ha, kung nakikita natin na ang Diablo, marami yan sila na tinapon dito sa earth nung nagrebelde siya, nagkudeta siya sa langit. Marami sila. Pero ito naman ang tandaan natin, greater is He that is in us than he that Amen. is in the world. So if you love books like C.S. Lewis, there's a very good book that I love, Screwtape Letters. Yung matutuwa ka dun kasi yun yung pag-uusap ng boss na demonyo na dun sa naka-assign sa kanyang pamangkin na maliit na demonyo na guluhin yung ganito. Ganon. Ang tinitingin, guluhin yung church, guluhin yan. So, if you have, just look for it. It's nice. It's nice to read kasi it also rebukes us dun sa, baka ganito, hindi na natin napapansin, baka ganyan. Oo nga, yun yung mga bagay na makikita natin doon sa Screwtape Letters. From Chronicles of Narnia, ako, mga paborito ko yan. So mga kaagapay, totoo yun ha. Lagi nating tingnan, basahin ang Isaiah 53 with yung talagang pag-aralan, tingnan, and see what Christ has done for you and for me. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Sabi nga, just to think of the cross moves me now. Nails in His hands that pierced. Ayun, Panginoon. Panginoon, totoo yun. Kasi ang song doon, it should have been me. Pero salamat, Panginoon, sa katotohanan ng tasan. Salamat po for taking my place doon po sa cross. Salamat po doon, Panginoon. Dalangin namin, we will continue to be aware of the truth. Na ngayon, we are bearing your name. We are Christians. So, dapat ang buhay transformed
into the very likeness of you. Yun po yung dalangin namin. Sa amin pong buhay, sa aming pagsasalita, sa aming workplace, Panginoon. May we see Christ in our lives. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Eloy, binigyan ng Panginoon sa Canada, continue to bless her and her whole family. Si Sister Aji Carillo ng dyan po sa Kawit, ako, pagpalain mo po siya, Panginoon. Continue to bless her, yung ministry po ng pamilya nila sa church. Continue to bless them, Panginoon. Si Susan Soriano Viray, patuloy na patlangin sa kanila, O God. At patuloy, Panginoon, na biyayang sapat. Siyempre, ganoon din ang aming kaibigan, si Pastor Ochi Kayamyam, si Maan, Panginoon, buong family nila as they continue to serve you. Continue to pour your blessings upon them. Ganun din kayo, Maricel Pamintuan, pagpalain mo po siya. Si Kuya Nanding Rojas, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay at paglilingkod sa iyo. Si Babette Hugh, si Marian Del Rosario, Panginoon, continue to bless them. At also, Lord, tomorrow, birthday po ni Ate Rosel Odihe ng Nagdaan. Lord, continue to bless her and the whole family, sila Pastor Rocky at ang buong pamilya. Lord, whenever I see yung mga ginagawa po ng mga kapatiran dyan po sa Nagkaralan, lagi po ako nagpapasalamat sa kanilang dedication, kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. So continue to bless them, Lord. At Lord, sa amin pong mga kaagapay na patuloy na, sumusunod sa iyo, dalangin namin the more you reveal yourself to us as we follow you. Lord, marami pong salamat as we face this weekend, Panginoon, with joy in our hearts as we celebrate the Resurrection Sunday. Kasi alam namin, Panginoon, dahil doon sa muling pagkamuhay ng Panginoon, meron kaming kaligtasan. Maraming pong salamat. Panginoon, marami pong salamat kasi nang ikaw ay nasa krus ng Kalbaryo, hindi mo po nalimutan na ipag-pray ang lahat. Ang sinabi mo, Ama, patawarin po ninyo ang kanilang mga kasalanan, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, salamat po sa pusong mapagpatawad at alam po namin dakilang Diyos na ito'y iyong sinagot at sa mga taong lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran ay iyo pong patatawarin dahil yun ang dalangin ng Panginoon Jesus. Marami pong salamat sa Ama, Anak at Espiritu na gumagawa at alam po namin kahit sa mga sandaling ito, Panginoon, yun ang iyong ginagawa. At alam namin ang may kaugnayan kay Jesus, pinatawad mo at inangkin mo at ginawa mo iyong anak at bahagi ng langit. Salamat po, Panginoon. Alam namin dahil doon, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen talaga, no, Dad? Sabi ko nga sa iyo yung salvation lang natin patunay na hindi tayo nilampasan ng Panginoon. Kasi kung nilampasan tayo, sabi, bayaan mo na yan, paggulo sila, mag-create na lang tayo ng panibago, destroy na lang natin sila. O diba? Ganon, pero hindi. Genesis 3:15, may sagot agad si Lord. Diba? Doon ako lagi na-amazed, Dad, pag naisip ko yung redemption narrative natin, paano talaga ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, the more na tayo magpuri, magpapasalamat sa Panginoon, kasi grabe talaga yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. So mga kaagapay, lagi natin isa isip at isa puso. Yan ha, pahalagahan natin ang salvation na natanggap natin mula sa Diyos dahil lang ibinayad dyan buhay at dugo ng ating Panginoong Jesus. So that's a choice we have to make. Mahalin natin ang ating salvation, mahalin natin ang ating Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Matunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura, ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radyo, TV, sa Frontex, sa Bukawi Transmitter.
Pagpalain po kayo ng Panginoon. Todo-todo talaga mga kaagapay, mga kaibigan, mga kagabay. Yan ang mga kagabay natin. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Hesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.